Magandang araw muli sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya. Magpapatuloy po tayo dito sa part 3 na ang ating pong talakayan ay patungkol po dito sa nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay. Kaya po tayo sumasagot sa inyo pong mga komento para ilinaw po at mabigyan po kayo ng pangunawa. At the same time, para mailigtas po kayo sa inyong mapapahamak na kaluluwa kung namamali po kayo sa diwa. Kaya basahin po natin itong komento na nanggaling naman po kay Renato Gonzales. Ang sabi po niya sa ating comment section, mali-mali ang explanation mo, brother, tungkol sa hell and heaven. So bibigyan po natin ito ng tamang kasagutan sa kanyang mga kinokomento. Ano po, at isa pang tanong niya, brother, bakit hindi mo maipaliwanag ang ibig sabihin ng Sheol? Maaring hindi niya nagit pa ang ating pagpapaliwanag. Pero dahil sa continuation po ito, ipapaliwanag ko po sa inyo yan. Hindi lang po yung hindi lang po yung Sheol, dapat po Sheol, hindi Sheol. Parehas ko rin i-discuss maging yung Hades at Sheol. Para madagdagan ng ating kalaman. Para sa katanungan mong ito, hindi lang ito para sa iyo, maging doon sa iba na katulad mo ang kaisipan na hindi nakakaunawa. So ngayon, bago po natin ito umpisahan, niwe-welcome po din natin yung mga bagong dadaan sa ating channel. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating mga upload. Salamat po sa inyong suporta. Mabalik po tayo. Ngayon, umpisahan po na natin yung hell at heaven. Paano ba natin ito maunawaan? Paano ba natin ito maintindihan? Kung walang kasulatan, hindi natin kayang ipaliwanag yan. Kaya babasa po tayo, ano ba ang kahulugan ng hell? So hindi tayo kukuha ng meaning, hindi po tayo hahanap kung hindi rin manggagaling sa banal na kasulatan. Kaya basahin na po natin. Sa aklat ng pahayag sa mga sulat po ni Apostol Juan, pahayag 21:8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin po, noong hell, ikalawang kamatayan. Doon sa ikalawang kamatayan, mararanasan nila yung tinatawag na nagliliyab na lawang apoy. Amen po ba? Ibig sabihin po, ito po yung ikalawang kamatayan na itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre. Yung nga pong hell o impyerno. Amen po ba? Ibig sabihin ng hell o impyerno, yun ang ikalawang kamatayan. Paghihirap. So malinaw po, may paghihirap ang kalalagyan ng mga taong ganito ang sasapitin kung ikaw ay duwag, hindi mananampalataya, yan, marumi ang gawain, mga mamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Pag sinabing lahat ng sinungaling, yung nagtuturot nangangaral na hindi aral ni Kristo. Ang ibig sabihin po diyan, lahat ng mangangaral na hindi ipinapangaral yung aral ni Kristo. Kaya dito sa ating channel, aral at turo ni Kristo ang ipinapangaral. Kaya kung makikinig po kayo dito at natutunan po ninyo yung mga aral at turo ni Kristo, yun din ang ipangaral ninyo nang hindi kayo mapunta dito sa itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, ang mapupunta doon sa hell o doon sa impyerno, yung mga taong ang gawain yung nabanggit sa ating binasa. Malinaw po ba? So ngayon, pag-aralan din natin yung heaven. Kasi po, ang sabi po ninyo sa inyong katanungan ay mali-mali ang explanation. Yan po, na-explain ko na po yung hell. At ito naman, yung heaven ang pag-aaralan natin. Para
Makita natin ang sagot, basa din tayo dito sa Pahayag 19:8. Ang pupunta po ng heaven o ng langit ay ito po yung mga taong pinabanal. So basahin natin, Pahayag 19:8. Pinasuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Di ba? Yan ay tinuturo ko lagi sa inyo. Para tayo makapasok ng langit, dapat tayo'y maging banal sa harapan niya. Amen? Paano ba maging banal? Di ba't naituro ko na po ito sa inyo? Kung babasahin natin yung Santiago 1:27, naroon po yung bagay na makikita natin. 3 bagay, kabanalan, kabutihan at kalinisan. Pag sinabing kabanalan, ito'y nakikinig ka sa mga aral at turo ng Diyos. Diba? Sumusunod ka sa kanyang pamamaraan, kaya nagbabanal ka. Pangalawa, pag natutunan mo yun, yung mga aral at turo ng Diyos, gagawa ka ng kabutihan. Iyon ang hakbangin mo para patunayan na sumusunod ka sa pamaran at utos ng Diyos, kaya gagawa ka ng kabutihan. At ang pangatlo, lalayo ka sa kasamaan. Kaya ikaw ay nagiging malinis, yung kalinisan, lumalayo ka sa kasamaan ng mundong ito. Yan po ang mga taong pinabanal. So malinaw po, yan po ang papasok ng langit. So malinaw ba sa'yo? Yung heaven na tinatawag dyan, yan ay trono ng Diyos. Kung ang Diyos ay banal, paano ka makakapasok sa kanyang kaharian kung hindi ka magbabanal? Amen po ba? Paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka mabuti? Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Nasa kanya yung katangian na dapat nakakita natin sa ating buhay. Amen? Kalinisan. Ano ba yung kalinisan? Ibig sabihin, wala dong kasamaan, walang gagawa ng anumang karumaldumal na gawaing masama pagdating ng kaharian ng langit. So, malinaw po ba sa'yo? So, ngayon, isunod na natin itong sabi mo, bakit hindi mo maipaliwanag ang ibig sabihin ng Sheol? Sheol, hindi Sheol, no? Kasi Sheol ang iyong nailagay dito. So, correction lang po naman yan, hindi para ikaw ipahiya. Kasi po, yun ang pag-aaralan natin, yung Sheol. Okay? So, basahin natin dito sa kasulatan ang kahulugan po ng Sheol. Ngayon, para maintindihan po natin yung salatang Sheol, ito po sa mga sulat ni Lucas 16:22, basahin natin. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay din ang mayaman at inilibing. So, dito sa talatang ito nating binasa, parehong namatay yung pulubi at yung mayamang lalaki. Ibig sabihin, saan sila dinala? Ibig sabihin, saan sila napunta pagkatapos nilang namatay? Basahin natin sa 23. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. So, lugar po ng mga patay ang pinuntahan nung mayamang lalaki at ni Lazarus. At si Lazarus naman ay hindi kasama noong lalaking nagdurusa doon sa lugar ng mga patay, kundi sa lugar naman ni Abraham. Pero lugar pa rin po yun ng mga patay. Merong dalawang hati po yun. Isang lugar ng pagdurusa at doon sa lugar ni Abraham, doon naman inaaliw yung si Lazarus. Diba? Kung alam niyo yung kwentong ito, so puntahan natin para makakilala natin yung pulubi at yung mayaman. Ito po yung kwento. Basahin natin sa 16:19. Sabi dito, may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. So dito, yung taong mayaman na ito, itong lalaking ito, nagpasasa na lang siya sa kanyang buong buhay niya. Kumakain siya ng masasarap na pagkain araw-araw. Ibig sabihin, puro luho, puro mga bagay na pangmundo ang kanyang ginagawa.
Maaaring nakalimutan niya ang Diyos na pasalamatan. Bakit? Hindi gumagawa ito ng mabuti. Kasi nga po, yung pulubi na sa kanyang harapan ay hindi niya man lang matulungan o mabigyan ng pagkain sapagkat itong pulubing ito na tinatawag na si Lazarus, tingnan man natin ang pangyayari sa kanya. So ituloy natin sa verse 20. May isang namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinala siya sa labas ng pintuan ng kanyang bakuran ng mayaman. Gusto niya makakain kahit ng mga tira-tira lang na nauhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. So nakita po natin ang pangyayari. Yung mayamang lalaki, nagpapasasa na lang siya, hindi siya gumagawa ng mabuti. Bakit po? Hindi niya matulungan yung pulubi na roon sa kanyang bakuran. Samantalang yung pulubi na ang pangalan ay Lazarus, nagtitiis sa kanyang buhay. Amen? Sa kanyang kahirapan. Ngayon, dumating ang pagkakataon na namatay yung pulubi at yung mayaman. Sabi dito sa 22, di ba? Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ibig sabihin, kapag pala ang tao nagtiis sa kanyang buhay, maging yung mga pinabanal, kung mamamatay din, maaring dadalhin din yan sa piling ni Abraham. Mamaya aalamin natin, ano ba yung lugar ni Abraham? Sapagkat itong namatay din naman yung mayamang lalaki at inilibing din, ibig sabihin, saan napunta yung kanilang kaluluwa? Para makita natin dito sa 23, yung mayamang lalaki na namatay, napunta saan? Sa pagdurusa. Pero lugar po yun ng mga patay. Amen? Pero yung pulubi na si Lazarus, napunta naman sa piling ni Abraham. Nakita dito, noong mayamang lalaki, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Ibig sabihin, iisa yung lugar. May hati nga laang. Yung pagitan nila, hindi pwedeng makatawid yung lalaking mayaman doon sa lugar ni Abraham. Di ba? Na doon napunta si Lazarus. At kung saan naman si Lazarus o yung si Abraham ay hindi rin pwedeng pumunta. Dahil yan ay sinabi ni Abraham o humihingi ng tulong yung mayamang lalaki dahil nasa pagdurusa siya. Anong sabi? So puntahan natin yung 25 para makita natin yung kalalagayan ng dalawang ito. Yung mayamang lalaki at si Abraham na kasama si Lazarus. Ang sabi dito, pero sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap, ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay nahihirapan. So nakita po natin yung lugar ng mga patay, may dalawang lugar doon. Isang lugar ng paghihirap o pagdurusa at yung namang isa ay inaaliw si Lazarus. Ibig sabihin, maaring dito, nagpapahinga ang kaluluwa, hindi naghihirap. Diba? Kasi yung sabi ng iba, iisa daw yung lugar na yon. Kung iisang lugar na yon, ay pwedeng naghihirap din si Abraham. Kung yung Hades at Sheol ay isa. Kaya babasa tayo ng ibang salin. Kasi para maunawaan natin ang kahulugan ng lugar ng mga patay, may dalawang lugar yon. So basa tayo sa isang salin. At mula sa Hades ng kanyang pinagdurusahan. So Hades po yung lugar na pagdurusa. Ibig sabihin, diyan napunta yung lalaking mayaman na nagpasasa na lang sa kanyang buhay habang nabubuhay siya. Yun ang sabi ni Abraham do sa verse 25. Ano po? Balikan natin ito. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. Nakita mo? Nakita po ninyo? At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Ibig sabihin, doon sa isang salin para maintindihan natin basa din tayo. Para ano ba yung masasamang bagay? Kasi parang iniisip niyo gumawa ng masama. Hindi po. Yung masasamang bagay ay ganito po yan.
Ulitin natin itong pangyayaring ito. Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap." Yung masasamang bagay, yung pala yung kahirapan nagtitiis sa kanyang buhay. So malinaw po ba? At doon sa Sheol, mayroong tinatawag na inaaliw doon ang mga namatay na nagtiis ng kahirapan. Amen? Ngayon, si Abraham ba? Di ba yan ay mabuting tao? Sumunod sa mga paparaan at utos ng Diyos. Kaya kung nung namatay siya, hindi siya napunta nung Hades, napunta doon sa lugar ng mga patay, pero inaaliw naman siya doon. So yung Sheol na yon may lugar na kapahingahan ng kaluluwa. Pinagpapahinga muna. Amen? Paano natin ito malalaman? May pinagpapahinga ba? Na kung saan ito yung bagay na makikita natin sa Apokalipsis. Ngayon, para mas maintindihan natin yung lugar ng Hades, ipapaliwanag ito sa atin ni Juan naman. Yung Hades, ito isang bagay na paghihirap ng kaluluwa na mga taong hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Gumawa siya ng kasamaan. Ito yung mga taong makasalanan. Kaya alamin po natin dito sa Apokalipsis 20:14. Ang kamatayan at ang Hades ay itatapon sa lawang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. So malinaw dito sa ating binasa, yung mga taong napunta sa Hades, magkakaroon pala ng ikalawa pang kamatayan. Kung itong Hades na ito, naghihirap na sila, katulad nung mayamang lalaki, so balikan natin, no? Naghihirap yung lalaki, yung mayamang lalaki. Sabi dito, mula sa Hades ng kanyang pinagdurusahan. So yung lalaking mayaman na nagpasasa habang siya'y nabubuhay, hindi niya kinilala ang Diyos, hindi nagkaroon siya ng panahon na magpasalamat sa Diyos, o kaya ay gumawa man lang ng mabuti. Kaya ang nangyari sa kanya, napunta ng Hades. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, matakot po tayo. Simulan na natin gumawa ng mabuti. Dahil yung pala ang ikaliligtas natin. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga nangangaral na hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Ay mapapahamak sila. Kaya hanggat maaga, i-share ninyo ito sa mga taong kakilala ninyo, kaibigan ninyo, mahal nyo sa buhay. Kung sino mang taong gusto ninyong ihatid ng mabuting balita para sila'y maligtas, ibahagi nyo itong nabasa natin sa banal na kasulatan. Amen po ba? Nang sa ganon, hindi sila maghirap pag sila'y namatay. At the same time, dediretso pa sila doon sa lawang apoy. Kasi po, ang napunta ng Hades na pagdurusa, naghihirap na ang kaluluwa nila, dadating pa ang panahon sa paghatol, ang matindi, dadalhin pa dito sa lawang apoy. Basahin natin sa ibang salin para maintindihan pa natin. Kasi dito, para magkaroon lang tayo ng tamang diwa. Sabi pa dito, Pahayag 20:13. Kahit namatay sila sa dagat, sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, at hinatulan ang lahat ng ayon sa kanilang mga gawa. Kaya sabi po dito, at ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos itatapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So malino po ba? Kaya nakakatakot. Kapag namatay ka at gumagawa ka ng kasamaan, hindi ka marunong sumunod sa Diyos, hindi sa paggawa ng mabuti, wala kang paggawang mabuti, mapupunta pala ng Hades o pagdurusa. At pagdating ng paghatol ng Panginoon, diretso na pala sila dito sa ikalawang kamatayan na kung saan ang parusang ito yung lawang apoy na tinatawag na impyerno. Malinaw po ba? O ngayon, naipaliwanag ko lang sa iyo itong Hades. Yun ang kahantungan. So matindi. Ngayon, yung Sheol na gusto mo pang maintindihan, dahil nga magkaibang parte ito,
kaaliwan po yun. Doon sa lugar ng mga patay, merong kaaliwan. Ibig sabihin, inaaliw sila doon na kung saan ay makapagpahinga yung kanilang kaluluwa. At doon sa kabilang parte naman, may pagdurusa. So, naipaliwanag ko na po sa inyo, yung Hades, pagdurusa. Kapag ang dalawang tao namatay, isang makasalanan at isang nagbabanal, may lugar na pupuntahan. Lugar ng Sheol o lugar ng mga patay. Ibig sabihin, yung Sheol merong lugar ng inaaliw doon ang kanilang mga kaluluwa. At yung makasalanan, doon naman mapupunta sa Hades, sa pagdurusa. O ngayon, idagdag pa nating alamin itong sinasabi mo para maipaliwanag natin pa sa iyo, hindi lang sa iyo, yung salitang Sheol, ito pa, para maintindihan natin. Kasi po, ang Sheol, kapag doon ka napunta, pwede ka namang alisin doon sa lugar ng mga patay, pwede kang iahon o alisin doon sa lugar ng mga patay. So, basahin natin itong unang Samuel 2:6 para lang maintindihan natin. So, basahin natin. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. O, di ba't malinaw? Kasi po, ang Diyos po ang naglalagay. Di ba? Binasa natin kanina. Dinala ng anghel. So, basahin muli natin para makita natin yung kalalagayan ng pulubi ng kung saan ang anghel ang naglalagay sa Sheol at naglalagay doon sa Hades. So, pasinin natin ito. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So, yung sa piling ni Abraham, lugar ng mga patay po yun, yung Sheol. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Saan naman dinala yung mayaman? So, nakita natin kanina sa pagdurusa. Yung po ang tinatawag na Hades. Yan po sa Lucas 16:23 sa ibang salin, Hades po. Ibig sabihin po ng Hades ay pagdurusa o pinagdurusahan. So, malinaw po. Pero kung ikaw ay napunta naman sa lugar ng mga patay, hindi sa lugar ng Hades, kundi doon sa Sheol. Yung lugar na pinagpapahinga yung kaluluwa. Inaaliw siya doon. Kaya kapag dumating yung panahon ng paghuhukom, di ba? Iaahong ka uli. Pero pag namatay ka at ikay banal, ikay sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, ibababa ka doon sa Sheol na hindi naman pagdurusa, kundi inaaliw doon ang iyong kaluluwa. Kaya pagdating ng paghuhukom, iaahong ka uli. Di ba? Iaahong ka uli ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, darating na yung lahat ng tao ihaharap sa hukuman ni Kristo. Sabi dito sa 2 Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So malinaw po. Kaya doon po muna magre-remani. Ibig sabihin, magre-remain ka muna doon, naghihintay ng paghatol ng Panginoon. Kaya lang, ang nakakalungkot, yung gumawa ng kasamaan, namuhay sa kasalanan, napunta ng Hades ay naghihirap na siya doon. Pero kung ikaw ay sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, doon sa Sheol may lugar na inaaliw ang iyong kaluluwa. So, hindi ka naghihirap. Kaya mali yung iba na pangunawa na ang Sheol daw at ang Hades ay iisang lugar. May separate lugar po yun, magkahiwalay. Kaya nga lang ang tawag doon sa salitang Sheol ay lugar ng mga patay. Amen po ba? So ngayon, idagdag ko pa ito. Sa Kawikaan 23:14, para maintindihan natin yung Sheol, kung siya'y hahampasin mo ng pamalo, mula sa Sheol, ang kanyang kaluluwa'y ililigtas mo. So ibig sabihin, merong pagkakataong kang iligtas ng Diyos kahit mapunta ka ng Sheol. Ibig sabihin ng Sheol, kamatayan. Kung mamatay ka man, hindi ka napunta doon sa Hades. Napunta ka doon sa lugar ng mga patay na kung saan, sa lugar ni Abraham, na kung saan, iyon po yung lugar na inaaliw yung kaluluwa ng mga sumunod sa Diyos. So, malinaw po ba? So, ililigtas sila doon. O ito pa, para maintindihan pa natin.
sa aklat naman ng Job 14:13. O sa Sheol ay ikubli mo ako nawa, itago mo ako hanggang sa iyong puot ay mawala. Takdaan mo nawa ako ng takdang panahon at ako'y iyong alalahanin. So medyo malalim po. So babasa tayo ng isang salin para makuha natin ng ating diwa. Dito naman po sa ASND, basahin natin. Diyan din po sa 14:13. Panginoon, itago ninyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay, doon sa Sheol nga po, no? Hanggang sa mawala ang galit ninyo sa akin, at saka ninyo ako alalahanin sa inyong itinakdang panahon. Amen? So, ibig sabihin nga, ito yung sinasabi natin, may takdang panahon ng paghatol. Babase natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, 2 Korinto 5:10, sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So malinaw na kung saan kapag ang tayo namatay, doon pupunta sa kalalagyan niya. Kung gumawa ka ng kasamaan, sa Hades ng paghihirap. Kung gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa mga pamaran at utos ng Diyos, doon sa Sheol merong tinatawag na kaaliwan. Maaring ito'y pinagpapahinga muna doon ang iyong kaluluwa bago papasok ng langit yung mga sumunod sa mga pamaran at utos ng Diyos. Kaya tayong mga nabubuhay, alam na natin. Para hindi tayo mahatulan, huwag na tayong gumawa ng kasamaan. Para kung sakaling mamatay tayo, nakagawa ka ng mga bagay na ipinapagawa ng Diyos, nakasunod ka sa kanyang kalooban, maaring pagpapahingahin muna ang iyong kaluluwa doon sa Sheol. Para pagdating ng paghuhukom, yan, sa harapan ni Kristo, iaahong kang muli. Diba? Ang sabi dito sa unang Samuel 2:6, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. So bubuhayin ka uli doon. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. So kukunin ka uli roon sa lugar ng mga patay. Ang napuntahan mo ay doon sa lugar ni Abraham. May kaaliwan doon. So hindi ka nagdurusa. Doon ka rin kukunin, iaahong ka para makapasok ka ng langit. Kung nakasunod ka. Amen po ba? So malinaw ba sa inyo? Ito pa, idagdag ko itong Jonas 2:2 at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. So ibig sabihin, may pagkakataon din palang magkaroon ka ng hingi ng tulong kapag ikaw'y napunta doon sa Sheol, doon sa lugar ng mga patay. Amen? Ibig sabihin, may pag-asa ka na hanguin doon sa Sheol. Iligtas doon sa lugar ng Sheol. Na kung saan ang ating Panginoon Kristo, ganun din na nangyari, na kung saan ay napunta ng Sheol nung siya'y namatay at binuhay na muli siya at iniligtas. Kaya ang ating Panginoong Kristo hindi na natili doon sa Sheol, sa lugar ng mga patay. Kaya ngayon, naluklok na siya doon sa langit, sa Ama, kung saan naroon ang Ama. Malinaw po ba? Nakita po ninyo ang pagkakaiba ng dalawa? Yung Sheol, lugar ng mga patay, may lugar ng kaaliwan ng kaluluwa. At doon sa lugar ng mga patay, may lugar naman ng Hades o pagdurusa. Ang napupunta lang doon, yung mga taong gumawa ng kasamaan. Hindi marunong sumunod, hindi kumikilala sa Diyos. Kaya sila napunta doon. Pero yung mga taong nais kilalanin ng Panginoon, nais sumunod sa kanyang pamaraan, gumawa ng mabuti, maliligtas ka pagdating ng panahon. Kung sakaling mamatay ka man, hindi sa Hades ka pupunta. Sa lugar ng mga patay na kung saan ay kaaliwan. Amen? Doon sa Sheol na yon, mayroong kaaliwan ng iyong kaluluwa habang naghihintay ng pagdating ng paghuhukom ni Kristo. So malinaw po ba? Ngayon, para maintindihan pa natin ang dalawang bagay na ito, yung Hades at Sheol.
Ito po yun. Basahin po natin dito sa Apokalipsis 6:8. Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla. At nakasakay roon ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa at pumatay sa pamagitan ng tabak at ng taggutom, ng salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patotong taglay nila, sila'y sumigaw ng may malakas na tinig. Kailan pa, O makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang puting balabal. Sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papataying tulad nila. So malinaw po yung tinatawag dito. So malinaw po dito sa 6:9 kung unawain natin, no? Muli natin basahin. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po, itong mga taong pinaslang na sumusunod sa salita ng Diyos, yung palang ilalim ng dambana, maaring ito yung, kasi yung salitang ilalim, maaring ito yung lugar ng mga patay doon sa Sheol na merong inaaliw sa lugar ni Abraham. Malinaw po ba? Kasi ang iniisip nila yung dambana, langit. Wala pa nga po sa langit ang mga tao. Maaring ito yung Sheol na lugar ng mga patay, doon ay may kaaliwan ng kanilang kaluluwa. So pinagpapahinga doon. Amen po ba? At may lugar naman na Hades na pagdurusa, kung babalikan natin yung verse 8. Di ba? Ito naman yung kamatayan at ang Hades. So malinaw po. So kaya yung dalawang verses na magkasunod, tumutukoy yan yung lugar ng mga patay. Doon sa Sheol. Doon sa Sheol may Hades at may kaaliwan. So malinaw po ba sa inyo? Ewan ko na kung nasa inyo kung kaya niyong unawain o hindi. Ito naman po'y binasa ko kasi kung hindi natin kayang abutin na ating kaisipan, di huwag niyo paniwalaan. Maghanap pa kayo ng mga aral patungkol diyan. Pero ito, para sa akin, malinaw na ito sa binasa ko. Yung lugar ng mga patay o Sheol, may lugar doon na Hades at kaaliwan. Malinaw po ba? Yung kaaliwan doon sa lugar ni Abraham. Yung mga taong pinabanal, si Abraham, banal po yan. Si Abraham, sumusunod yan sa paraan at utos ng Diyos. Kaya wala pa yan sa langit. Kung si Abraham ay sinusunod ng mga taong mga henerasyon, kasama po yun na kung saan doon mapupunta rin. Amen po ba? Ngayon, yung mga taong hindi sumunod sa mga paraan at utos ng Diyos, maaring napunta doon sa lugar ng paghihirap. Yung lugar na Hades na tinatawag. So, malinaw po ba sa inyo? Kaya mga kapatid ko, malinaw po ba? Ngayon mga kapatid, nasagot po ba natin yung tanong ni Renato Gonzales? Bahala na po siya kung kaya niyang intindihin. Basahin mo uli yung ating talatang ibinigay. So, yung dambana, yung ilalim, kaya nga ilalim, hindi ba? Ilalim ng dambana, muli natin balikan yon. Ngayon, para maintindihan po natin yung ilalim ng dambana, maaring ito yung lugar ng mga patay na kung saan may kaaliwan. Doon inaaliw ang kanilang mga kaluluwa habang naghihintay sila ng paghukom ni Kristo. Amen po ba? So ngayon, naging malinaw ba sa inyo ang naging talakayan natin? Ngayon, naintindihan po natin, kapag namatay ang tao, hanggat hindi pa dumadating yung paghukom ni Kristo, pupunta muna yung mga taong banal doon sa lugar ng Sheol na may kaaliwan. Amen? At yun namang isa na gumagawa ng kasamaan nung siya ay nabubuhay pa at namatay siya, saan pupunta? Sa lugar ng pagdurusa na tinatawag na Hades. So malinaw po ba sa inyo? Kung kayo po'y nakaunawa sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures,
like, and subscribe. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update. Salamat po sa inyong suporta. Kung malinaw ito sa iyo, huwag ka nang umalis sa channel na ito. Lagi kang makinig, magtanong ka, nang sa ganon maliwanagan ang ating kaisipan na punong-puno ng kadiliman para mabigyan ng liwanag sa salita ni Kristo. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.